Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang balita mula kay Ginoong Justin Sun. Siya po ang founder ng Tron Blockchain kung saan ay hinihikayat niya ang mga investors na bumili ng Ethereum sa halip na magbenta nito. Sa harap po ng mga positibong pagbabago sa macroeconomic crypto policies at mas maligamgam na pananaw para sa crypto market, naniniwala po si Ginoong Sun na ito ang tamang panahon para mag-accumulate at magdagdag ng mga crypto holdings. Kaya ang balitang ito ay masasabi kong malaking bagay, lalong-lalo na para sa ating mga Pinoy crypto traders o investors. Kaya tingnan natin kung paano ito nakakaapekto at ano ang maaring ibig sabihin nito para sa atin dito sa Pilipinas. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, nakikita po natin dito ay si Ginoong Justin Sun. Siya po ang founder ng Tron Blockchain. Ngayon ay bakit nga ba niya hinihikayat na tayo ay bumili ng Ethereum? Ayon po ay Ginoong Justin Sun ay sa halip na ibenta ang inyong mga Ethereum holdings, yan, alam kong meron pong nag-hold sa inyo dyan ng Ethereum, ay mas maganda raw na pagtuunan ng pansin ang pag-accumulate at pag-build. Ipinahayag niya ang optimism o positibong pananaw sa crypto market sa pamamagitan po ng social media, partikular na kay Ethereum. Isa sa mga pangunahing dahilan dito ay ang inaasahang pagbabago po sa mga global crypto policies, partikular na po sa US. Ang crypto-friendly na pananaw ng bagong nahalal na presidente ng Amerika na si Ginoong Donald Trump ay posible po kasi itong magdala ng mas malinaw at maayos na regulasyon sa crypto. Ngayon ay sinabi po ni Ginoong Sun na sa mga kasalukuyang kaganapan sa macroeconomic policies, mas pabor ang market ngayon para sa mga investors. Kung ang mga regulasyong ito ay matutulungan ang industriya ng crypto na lumago, mas makikita natin ang kasiglahan o pagiging bullish ng market. Dahil dito ay hindi ito ang tamang oras para magbenta ng inyong mga crypto assets, kundi para magdagdag at magpatuloy sa pag-accumulate or pag-build ng ating portfolio. Ngayon ay ano naman ang mga positibong macro crypto policies na nabanggit? Isa po sa mga pangunahing bagay na nagdudulot po ng optimism ay ang mga pangako ni Ginoong Donald Trump patungkol sa crypto regulation. Ayon po sa ulat, si Pangulong Trump ay nangangakong aalisin niya si SEC Chairman Gary Gensler na may mahigpit na pananaw sa crypto. Bukod dito ay nais niyang magtatag ng isang National Bitcoin Reserve na isang hakbang upang magamit si Bitcoin sa pagtugon ng pambansang utang ng Amerika. Kasama rin sa mga plano ni Pangulong Trump ang paggawa ng US bilang global crypto capital sa pamamagitan po ng mga pro-business regulations, pagtatag ng Crypto Advisory Council at pagpapahintulot sa mga Amerikano na mag-self-custody o magkaroon ng direktang kontrol sa kanilang crypto assets nang walang third party. Ang mga pro-crypto na aksyon na ito ay nagbibigay po ng mas positibong pananaw sa industriya ng crypto hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo. Ngayon ay paano naman ang ibang bansa tulad ng China? Ayan. Hindi lamang ang Amerika ang tinututukan ni Ginoong Justin Sun. Sa kasalukuyan ay hinihikayat din niya ang ibang malalaking ekonomiya tulad ng China na magkaroon ng pro-crypto moves o pagkilos na pabor sa crypto. Noong nakaraang July ay nanawagan po si Ginoong Sun sa China na suriin muli ang kanilang paninindigan kay Bitcoin at crypto. Ayon sa kanya, ang kompetisyon sa pagitan ng US at China pagdating sa Bitcoin at crypto policy ay makakabuti hindi lamang sa dalawang bansa kundi pati na rin sa buong industriya ng crypto. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa mga Pinoy crypto traders o investors or sa atin? Para sa mga Pinoy crypto investors, ang encouragement po na ito ni Ginoong Justin Sun na bumili ng Ethereum sa halip na magbenta ay maaring may magandang implikasyon.
Una ay dahil sa kasalukuyang bullish trend ng market, maraming Pinoy ang maaring makinabang sa pag-hold ng kanilang crypto assets. Kung ang mga inaasahang pagbabago sa crypto policies ay magiging pabor, maaring magdulot ito ng mas mataas na demand at mas mataas na value para sa mga crypto holdings gaya ni Ethereum. Sa pangkalahatan, ang panawagan po ni Ginoong San na mag-accumulate ay maaaring maging gabay sa mga Pinoy investors na patuloy na mag-diversify at mag-build ng kanilang mga portfolio sa kabila ng hindi pa tiyak na regulasyon sa Pilipinas. Kung magiging maayos ang crypto policies globally, makikinabang rin tayo dito sa Pilipinas dahil magiging mas matatag ang pandaigdigang market na may epekto sa local crypto ecosystem. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pahayag po ni Ginong Justin San ay may mabigat na batayan, lalo na't may mga malalaking pagbabago sa crypto policies na maaring magdulot ng pagtaas sa value ng mga major cryptocurrencies gaya ni Ethereum. Ang mga pro-crypto na hakbang ng Amerika ay maaari ring mag-udyok sa ibang bansa na maging mas bukas sa crypto at syempre kabilang na ang Pilipinas dyan. Para sa akin ay magandang hakbang na unawain at sundin ang payo ni Ginoong San. Sa tamang pag-manage ng ating crypto holdings, may potensyal na kumita o makuha ang posibleng benepisyo sa kasalukuyang pagtitrade ng crypto market. Kaya mahalaga rin na manatiling updated at informed sa mga policy changes sa ibang bansa dahil maaring ito ang siyang magdikta ng direksyon ng crypto market sa hinaharap. Sa ganitong paraan ay mas magiging handa ang bawat Pinoy investor sa mga susunod na mga pagbabago sa industriya ng crypto. At ayan po mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.